Aubrey Bennett, tama ba? Mali ang hinahanap mo, mali. Aubrey, may naghahanap sa'yo. Kaya ikaw si Aubrey Bennett. Huwag kang aalis. Ang tatay mo si Frank Bennett may utang sa amin na 2 milyon. Hindi mo pa nababayaran. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ayaw mong magbayad. Ha? Paano kung ganito? Hoy! Paglingkuran mo kaming dalawa ng maayos, bibigyan ka namin ng ilang araw pa. Tatay, anong ginagawa mo dito? Hay! Saan siya pumunta? Tumigil ka dyan. Huwag kang tatakbo, puta. Kalimutan mo na. Hindi ko babayaran ang utang ni Frank. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung magbabayad ka o hindi. Tumigil ka dyan. Paano siya napakabilis tumakbo? Huwag kang tatakbo, puta. Tigil. Ito. Paano tayo napunta sa pagpatay ng tao? Amo, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? May patay na. Ikaw, anong tinitingnan mo? Hindi namin siya kilala. Tama, ikaw ang humampas sa kanya. Patay man o lumpo, wala kaming kinalaman dyan. Umalis na tayo. Umalis na sila. Aray, ang sakit ng ulo ko. Sana wala akong concussion. Ang nawalang sahod ko, ang gasto sa pagpapagamot, lahat ng ito. May dashcam ang kotse at may security camera doon. Okay lang ako. Hindi mo na kailangang magbayad ng gastos sa pagpapagamot at nawalang sahod. Hindi na nahihilo ang ulo ko, parang himala sa medisina. Himala. Hindi na kita aabalahin pa. Sige, mauna ka na. Paalam. Sandali lang. Sandali lang. May kailangan ka pa ba? Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Marunong ako ng martial arts. Ang pagkakatulad, kamukha niya. Magkamukha talaga. Miss, interesado ka ba na gumanap bilang kapatid kong babae? Lawrence. Ang anak ng tiyahin mo ay dinukot mahigit 1 dekada na ang nakalipas at hindi pa rin alam kung nasaan siya ngayon. Bago ako mamatay, tulungan mo ako. Tulungan mo akong hanapin siya. Hahanapin ko siya, ipinapangako ko. Kapatid na babae? Anong taon na ngayon? Gumagamit ka pa rin ng ganyang cliche na pick-up line? Huwag kang magkamali ng akala. Kung payag kang tulungan ako sa isang palabas, sabihin mo ang presyo mo. Monroe Group. Ikaw ba ang sikat na Lawrence Monroe? Sandali. Bakit ako hinahanap ng CEO ng pinakamalaking Monroe Group sa Rivermore? Kapag nagdesisyon ka na, kontakin mo ako kahit kailan. Siyempre, mas maaga, mas mabuti. Teka. Maari ba akong talaga magtakda ng sarili kong presyo? Ginong Monroe. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Hubarin mo lahat ng suot niya.
Ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Halika na, Hija! Tara na. Ginoong Monroe. Nasiyahan ka ba? Pwede na. Bayaran mo na. Salamat. $30,000. Sa loob lang ng ilang minuto, 30,000 ang nagastos natin. Tandaan mo ang kalagayan mo ngayon. Ikaw ang pinsan ng CEO ng Monroe Group. Huwag kang mag-alala sa ganyang kaliit na halaga. 30,000 ay maliit na pera? Ganun talaga. Ang mundo ng mga kapitalista ay hindi kayang unawain ng isang tulad kong probinsyana. Binibining Rutherford, maaari ko bang itanong kung bakit kayo biglang nagbalik sa bansa? Para sa pag-ibig. Narinig ko na si Fiona Rutherford ay hiniwalayan ng kanyang dating nobyo. Bago mag-abroad, nagtataka ako kung sinong lalaki ang pinagpalang. Hiwalayan ng isang kagaya ni Fiona Rutherford. Hello? Lawrence, nandito na ako. Gusto ko makipaghapunan sa iyo. Abala ako. May narinig ako, parang boses ni Fiona. Yun ba? Dagdagan natin ng isa pang patakaran. Huwag kang magbanggit ng kahit ano tungkol kay Fiona sa harap ko. Malaya akong gawin yun. Gusto mo ba ng kalayaan? O bawas sa sahod? G. Monroe, huwag kang mag-alala. Ako gustong-gusto ang pakiramdam ng pagiging nakagapos. Lola, tingnan mo kung sino ang dala ko. Lola. Lawrence, ay natagpuan ka talaga. Halika at pagmasdan kita ng mabuti. Sa edad mong ito, nakakabit ka pa rin sa mga makina araw-araw, nakahiga dito, parang sinanay lang ang sakit-sakit, di ba? Kamukha mo siya. Talagang kamukha mo siya. Magkamukha talaga kayo ng nanay mo. Nabigo ko kayong dalawa. Pinabayaan kitang magdusa sa labas ng napakatagal. Ang nanay mo ay tiyak na galit sa akin. Sa pag-iisip mo sa amin, hindi naman naghirap si Aubrey. At palaging sinasabi ni nanay na ang pinakamaswerteng bagay sa buhay niya ay ang maging anak mo. Anak kong kahabag-habag. Donna, hinanap ko ang anak mo. Para sa'yo. Lola! Lola, anong nangyari? Lola, gumising ka na. Huwag mo kaming iwan, Lola. Ang dami mong pinagdaanan para sa pamilya Monroe. At ngayon, nahanap ko na rin ang anak ng tita ko. Lola, dilat mo lang ang mga mata mo at tingnan mo siya. Lola. Sa pagkakaalam ko, kapag mahaba na ang tunog at naging isang tuwid na linya na, doon talaga humihinto ang puso. Talaga, ganun ba? Sigurado ka? Parang si Lola ay sobrang pagod lang at nakatulog. Ginoong Monroe, ayos ka lang ba? Ako ay 20 taon nang hindi nagpapasalamat. Ngayon, Pero ang pangalan mo. Hindi ba? kahit na ano, salamat sa tulong mo ngayon. Mula nang maaksidente ang tita ko, hindi na nakatulog ng mahimbing si Lola. Sa totoo lang si Lola Monroe. Ay naalala ko ang sarili kong ina. Katulad din siya ni Lola Monroe, nakaratay sa kama ng matagal.
Hindi ko kayang pagalingin ang nanay ko. Pero ang mapasaya kahit kaunti si Lola Monroe ay sapat na para sa akin. Kaya pala obsesibo siya sa pera. Para lang sa pagpapagamot ng nanay niya. Ginoong Monroe, parang may kinain akong masama. Sige, bilisan mo. Zachary, hindi ko kailangan ng titulo. Nakikiusap ako, huwag mo akong iwan. Pero hindi na kita mahal. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi mo hindi nawawala ang pag-ibig. Dahil, hindi nawawala ang pag-ibig. Lumilipat lang ito sa iba. Lumilipat? Dahil may lawit yan nanay may hiyo. Tingnan mo na. Hindi ako yon. Nakita mo. May iba na akong gusto. Hindi ganon. Sana'y maging masaya ka. Zachary, sana'y mas masaya ka kaysa sa akin. Naku, epektibo talaga. Salamat sa araw na ito. Sino ka ba talaga? Nagpapakita ng kahihiyan sa harap ng publiko. Ngayong nakikita ko kayo, medyo kakit-akit ka na. Bakit hindi mo subukan? Na maging ika-67 na nobya ko? Aubrey, anong ginagawa mo? Teka lang. Dito ka talaga mag-CR? Hindi, Mr. Monroe. May manyakis dito. Lawrence, matagal-tagal na rin. Zachary, bakit ka bumalik? Nagsawa sa pagkain doon. Kaya bumalik ako. Kilala mo ang babae? Siya ay... Zachary Preston ay siguradong bibisita sa pamilya Monroe dahil bumalik siya. Hindi ko dapat malaman niya ang tunay na pagkatao ni Aubrey. Siya ay anak ng tita ko, Aubrey Bennett. Siya ang pinsan na nawala ng higit sa isang dekada na walang bakas. Magkita tayo ulit. Aalis na ako. Hoy, huwag kang umalis. Hindi pa ako tapos magtanong. Pinsan. Interesante. Mr. Monroe, nasasaktan ako. Sa sandaling pagpunta ko sa banyo, paano ka nakisali kay Zachary? Ako, kung sasabihin kong ginamit lang akong piyon, maniniwala ka ba sa akin? Piyon? Kalimutan mo na. Anyway, tandaan mo lang ito. Ang Zachary na yon ay isang tuso. Kung ayaw mong mabunyag ang sikreto mo, lumayo ka sa kanya. Ano? Anong sikreto? Lola, gising ka na. Mabait na bata. Salamat sa'yo kaya masigla ang pakiramdam ko. Anong sikreto ang pinag-uusapan ninyo ni Lawrence kanina? Lola, magpagaling ka muna dito sa ospital. Mula ngayon, dadalawin kita ng madalas. Wag, hindi mo na kailangang dumalaw. Lola, huwag kang mag-alala. Si Aubrey ay gustong-gustong dumalaw sa'yo. Bukod pa riyan, Hindi naman magandang lugar ang ospital. Umuwi ka na. Dahil nakabalik na si Aubrey, dapat na talaga siyang umuwi. Tama ba? Umuwi ka na. Lola, hindi ka pa gumagaling. Paano siya makakauwi? Sinong nagsabing hindi pa ako gumagaling? Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Dr. Charles, sabihin mo sa kanila. Tama ba? Huwag kayong mag-alala, Mr. Monroe. Ang sakit ng matandang ginang ay karamihan ay dahil sa kanyang estado ng isip. Ngayong masaya na siya, natural na gagaling ang kanyang kalusugan. Halika, umuwi na tayo. Grabe, isang tunay na himala sa medisina ito. Ang dakilang si Mr. Monroe ay na-scam mismo ng kanyang lola. Nakakalungkot na kwento, nakakaiyak talaga. Ikaw at ang nanay mo parehong may allergy. Kumakain sa labas? Hindi kasing ingat kumpara sa bahay. Marami ka sigurong pinagdaanan doon. Halika na, uwi na tayo. Lutuan kita ng masarap ng lola. Ako, Tara na. Lola, mga damit mo. Paano naman ang mga bagahe? mga antigo. Gawa kamay. Espesyal na gawa. Ganun talaga ang mga Monroe, ang pinakatanyag na pamilya sa Rivermore. Kung ibebenta ko ang mga to online, yayaman ako. Plano mong ibenta to para sa pera? Ano pong sinasabi niyo, Mr. Monroe? Paano ko magagawa yon? Huwag na lang. Kasi ang mga gamit dito sa kwarto, kahit magtrabaho ka mula pa noong unang panahon, mula nang magsimula ka, hindi mo pa rin kayang bilhin. Ano ito? Yan ay lahat ng gusto ng lola ko dahil nag-aartista ka, maging professional ka.
Naiintindihan mo. Huwag kayong mag-alala, Mr. Monroe. Talagang kikitain ko ang bawat sentimo. Ang 5 milyon ko. Ang sarap talaga ng buhay ng mga kapitalista. Tumahimik ka. Natutulog si Lola. Ang tuwalya ko. Tumahimik ka! Gusto mo bang malaman ng buong pamilya Monroe na ganyan ka? Hairline fracture lang ito, hindi naman ito malala. Magpahinga ka lang ng ilang araw. Salamat, Doktor. Masakit pa ba ang kamay mo? Ginoong Monroe, nakita mo ang lahat, di ba? Nakita ang ano? Sabihin mo. Sige, tatanggapin ko. Huwag kang mag-overthink. Magpahinga ka. Sagutin ko ang nawala mong sahod. Salamat, Ginoong Monroe. Maganda naman. Huwag kang mag-alala. Anong maganda? Lawrence Monroe? Lawrence, bumalik ako. Hindi na ako aalis ulit. Miss Rutherford, naghiwalay na tayo. Kung mananatili ka o aalis ka ngayon, wala itong kinalaman sa akin. May mga gagawin ako, kaya aalis ako. Hindi, Lawrence. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Anong ginagawa mo nagtatago doon? Pumunta ka rito. Hi! Si Fiona Rutherford ka, tama? Kumusta? Pasensya, sino ka? Kumusta? Ako si Aubrey Bennett. Ako si Mr. Monroe's... Siya ang pinsan ni Lawrence. Ang pinsan na hinahanap niya sa loob ng maraming taon. Zachary, ganito ka ba talaga bored pagkatapos bumalik? Usapang pamilya ito. Wala itong kinalaman sa Miss Rutherford o sa alinman sa mga outsider. Lawrence, Huwag kang sumigaw. Ganito ka pa rin loud. ang ginagawa ko hindi mo pakialam. Hospital ng pamilya ko ito. Kung ganito ka noisy, ano kung mag-cause ka ng scene? Ikaw, Umalis ka. pinsan, ang aunt ni Lawrence ay namatayan ng asawa maraming taon na ang nakalipas, na nag-iwan lamang ng anak na babae na kinainan noon. Saan galing ang pinsan na ito? May itinatago siguro si Lawrence sa akin. At naglalaro siya ng hide and seek sa akin. Ang anak mo, Aubrey Bennett, talagang mabilis tumakbo. Ang paghabol sa Kia ay halos nakamatay sa akin. Tingnan mo ang mga sugat sa akin. Lahat ito ay dahil sa anak mo. Amo, pakiusap ka, habagan mo ako. Lahat ito kasalanan ni Aubrey. Kapag nakabalik ako, talagang paparusahan ko siya. Amo! Parusa? At nasan ang pera ko? Nandito. Amo, may 200,000 sa card na ito. Perang para sa pagpapagamot ng asawa ko. Sabi ni Aubrey kapag nagtrabaho siya, magdeposito siya ng pera dito regular. Pakiusap, amo, kahabagan mo ako. Magtitiwala ako sa iyo ng isa pang pagkakataon. Kung gagawa ka pa ng stunt, papatayin kita. Tara na. Sino ka? Nandito ako para magtanong tungkol sa anak mo, Aubrey Bennett. Aubrey? Bakit mo siya tinatanong? 100,000. Basta sabihin mo sa akin ang balita tungkol sa anak mo, ang 100,000 ay para sa'yo. Aubrey, siya ay... Kung hindi mo ibibigay ang pera, maniwala ka o hindi, aalisin ko ang oxygen tube niya.
Hindi ka aalis. Kung ganoon, ibigay mo ang pera ngayon o mamamatay ako kasama niya. May 200,000 sa card na ito. Simula ngayon, kada buwan, magdedeposito ako dito. Sapat na. Ayos na. Pero isang bagay, sa susunod na 3 buwan, hindi ka dapat magsabi sa kahit sino tungkol sa relasyon natin. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit sentimo. Sino ang Aubrey? Hindi ko siya kilala. Ikaw mismo ang nagsabi. Anong sinabi? Ano ba ang sinasabi mo? Kung patuloy kang mang-istorbo, babaliko ang peke mong ilong. Ikaw, titingnan ko kung ano talaga ang pagkatao mo, Aubrey. Aubrey. Ganoon ka ba chismoso? Hindi sasakay o uuwi? Mr. Monroe, hindi ako makapagbukas ng pinto. Mr. Monroe, Dahil nasugatan ang kamay mo, dapat sinabi mo agad. Mr. Monroe, kaya kayo ni Miss Rutherford, kayong dalawa? Chismoso ka ba? Gusto mo talaga ng drama? Oh, unang beses kong nakilala mga importanteng tao tulad ninyong dalawa. Nagtataka lang ako. Ang mga pamilyang Monroe at Rutherford nagkasundo sa engagement 3 taon na ang nakalipas. Simula ngayon, ipagkakatiwala ko sa iyo ang Fiona. Maagang toast para sa matagumpay na partnership natin. Cheers! Hindi ako interesado sa romance dahil kailangan kong magpakasal para sa negosyo. Pumayag lang ako. Ngayon, ang award-winning actress Fiona Rutherford ay papunta sa US para sa latest project niya. Lawrence, nasa boarding gate ako ngayon. Kung Mag-ingat sa flight. Kaya sinabi mo lang sa kanya na mag-ingat sa flight? Yun lang? Ano pa? Ganyan ka talaga. Pero, simula ngayon, huwag mong chismisan ako ng hayagan. Pero ako, Babawasan ng $500 sa bawat tanong. yes, Mr. Monroe, pangako, hindi ako magtatanong pa. I-seatbelt mo? Oh, Aubrey, kamusta ka? Malala ba? Huwag kang mag-alala, Lola, minor injury lang. Hindi malaki, gagaling ako agad. Oh, nakaka-relax. Siguro gutom ka na sa lahat ng ito. Oh, Dito kainin mo ang porridge. salamat, Lola. Yung seafood porridges na ito ay masarap, malasa at matamis. Ano, seafood porridge? Hindi ba allergic ka sa seafood? Sabihin mo na, magkakaroon ka ng allergy. Malaking problema ito. Paano ko nakalimutan na allergic sa seafood ang pinsan ko mula pagkabata? Bakit walang reaksyon? Hindi ba allergic ka? Lawrence, ang tiyahin mo at pinsan mo ay allergic sa seafood mula noong sila'y bata at malala ang kondisyon. Sigurado ka ba na Aubrey ang anak ng tiyahin mo? Lola. Lumaki ako sa kalye. Hindi ako nakakakain ng sapat o may damit na mainit. Minsan, kapag wala akong makakain, kahit seafood na itinatapon ng mga tao, kinakain ko. Magkakaroon ako ng allergy sa isang subo lang. Kakamot ko ang allergy hanggang dumugo at kakain pa rin ako. Talagang, pinilit kong hindi mag-react ang katawan ko. Lola! Talagang mahigpit ang buhay ni Aubrey. Huwag kang mag-alala, Aubrey. Simula ngayon, may pinsan at lola ka. Hindi ka na magdusa. Sige. Well, nasiyahan ka ba sa magaling kong pag-arte, Mr. Monroe? Professional. Salamat sa papuri. Aubrey. G. Monroe. Aubrey. G. Monroe.
Bakit hindi mo ako nahawakan? Walang amo ang magsisilbing pananggalang para sa empleyado. Masamang kapitalista ka. Oo nga pala, hindi na sumusunod sa oras si Lola sa pag-inom ng gamot niya. Nawawalan din siya ng gana kumain at parang laging pagod. Tapos? Hoy, huwag mong kalimutan! Mga pagpapasaya at pag-aalaga kay Lola ay trabaho mo. G. Monroe, hindi ako doktor, kasama lang ako at most. At sa tingin ko ngayon, Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Basta masiguro mo lang na si Lola ay kumakain ng maayos at natutulog ng mahimbing. Ang halaga sa checking ito ay ikaw ang maglalagay. talaga? Siyempre, totoo yan. Kahit anong paraan. Huwag kang mag-alala, G. Monroe. Ang paglutas sa mga problema mo ay ganap na tungkulin ko. Dito tayo. Aubrey, bakit mo bigla akong dinala rito? Ang pagpunta rito ay para lang namang maghanap ng kasiyahan. Kasiyahan? Tara na. Kumusta, ganda? Ay naku. Makinig ka, ang mga binatang ito ang gagaling mang aliw. Ganito na ako katanda, tinatawag pa rin akong maganda. Huwag ganyan, ganda. Eksakto. Natatakot nga kami baka isipin mo masyado kaming bata at nakakabagot. Sige na, ipakita mo ang pinakamagaling mong galaw. Sige, tol. Aubrey, alam ba ni Lawrence na nandito tayo? Lola, huwag kang mag-alala. Mr. Monroe, sobrang busy sa trabaho ang pinsan ko. Hindi niya malalaman na nandito tayo. Hindi niya malalaman. Lola, ngayon, hindi tayo iinom ng halamang gamot. Hindi rin tayo kakain ng pampagaling na pagkain. Gagawin natin ang anumang magpapasaya sa'yo. Okay? Okay. Ang anumang magpapasaya sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong engkanto. Bakit mapait ang milk tea na ito? Lola, ito ang pinakabago ngayon sa mga kabataan. Sobrang sikat ito. Subukan mo ulit. Sige. Kumusta? Dapat kong sabihin, nakakaginhawa talaga ito. 'Di ba? Oo. Tara na, magsayaw tayo. Aubrey, saan mo dinala si Lola? Mr. Monroe, ang ingay dito. Hindi kita marinig. Anong sinasabi mo? Bakit ang ingay dyan? Mr. Monroe, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong kumakain ng maayos si Lola at mahimbing ang tulog. Police, anti-vice. Sa edad mo, hindi ka dapat pumupunta sa mga bar tulad ng mga bata. Kung gusto mong makinig ng opera, makinig ka na lang sa bahay. Salamat sa tulong mo ngayon. Ingat! Magsalita ka. Anong nangyayari? Ay, sobrang hilaw ako. Ayos ka lang ba, Lola? Lawrence, bilisan mo at iuwi si Lola. Ayos ka lang ba? Heto. Dahan-dahan lang. Sinabi ko sa'yo na pasayahin si Lola, hindi dalhin siya sa isang lugar tulad ng iyon at magloko. Anong ibig mong sabihin na magloko? Lihitin mo naman ang lugar na yon. Sumasagot ka pa? Alam mo ba gaano kalakas ang mga speaker doon? Masama rin ang kalidad ng hangin. At ito, kung may mangyari kay Lola pagkatapos uminom nito, ang isang tulad mo hindi kailanman makakabawi. Sige, ang buhay tulad ng sa akin ay hindi kasing halaga ng sa iyo, pero lahat ng ginawa ko ay para kay Lola. Sinabi mo na ayaw ni Lola uminom ng gamot niya, kaya inilagay ko ang gamot sa loob ng mga tasa ng milk tea para mapainom siya. Ang mga bag na yon ay talagang masustansyang pagkain na ginawa ni Miss May. Diba yan talagang herbal na gamot? Sinabi ni Lola na dati niyang gusto manood ng opera kasama si Lolo. Kaya't particular kong hinanap ang mga profesional na lalaking mga awit para magtanghal para sa kanya. Pero hindi ko talaga inaasahan na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, magiging ikaw pa rin nagtuturo at sumisigaw sa mukha ko. Gusto ko lang kumita ng pera para bayaran ang paggamot ng nanay ko. Lawrence,
Anong karapatan mo para insultuhin ako ng ganito? Tumigil ka sa pag-iyak. Kakapirma lang natin ang kontrata, hindi naman kita pag-aari. Bakit hindi ako pwedeng umiyak? Iiyak ako kung gusto ko. Tumigil ka sa pag-iyak. Tumigil ka sa pag-iyak. Ako naman ang maiiyak. Hindi ako ang may kasalanan. Pwede bang tumigil ka na sa pag-iyak? Ano to? Ang puso. Puso ng karagatan. Tama, puso ng karagatan. Para sa akin ba ito? Oo, para sa'yo. Umiyak ka pa rin? Hindi na. Nagkamali ako. Tungkol sa iyo ngayong araw. Simula nang dumating ka rito, sobrang saya na ni Lola. Pasensya na, ito ang pang-areglo ko. Kapag gumaling na ang nanay ko, ipapasuot ko sa kanya ang kwintas na ito. Ang 5 milyon mula sa kontrata mo ay higit na sapat para bilhin ang kwintas na ito. Ang perang ito ay para sa pagpapagamot ng nanay ko. Ang kanyang sakit ay isang butas na walang laman. Hindi ako sigurado kung sapat pa ang 5 milyon. Ganoon ba kalala ang kanyang sakit? Si Frank Bennett ay isang lasenggo at sugarol. Tuwing siya ay lasing, binubugbog niya ang nanay ko hanggang halos mamatay. Anong ginagawa mo rito? Putang ina mo, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Anong ginagawa mo? Binigyan mo ako ng isang walang kwentang anak. Nalulugi ako sa bawat sentimo dahil sa'yo. Papatayin kita. Tatay, huwag mong saktan si nanay. Umalis ka dito. Frank, huwag mong galawin ang anak ko. Aubrey! Makakapal ka namang lumaban. Ipapakita ko sa'yo. Palaging mahina ang pangangatawan ng nanay ko. Para ako'y mapalaki, siya ay pumapasok sa trabaho araw-araw na puno ng pasa. Sa huli, ganap na bumagsak ang kanyang kalusugan. Ngayon, gusto ko lang ng pinakamagaling na doktor at pinakamagaling na gamot para mailigtas ang nanay ko, kahit ano pang halos. Ano naman, magaling ba ang pag-arte ko? Para maloko ka? Nakakainis. Hindi ko kailangan ng awa mula kanino man. Lawrence, lumabas ka rito ngayon din. Napakahiya mo. Tingnan mo ang nagawa mo. Kalagitnaan ng gabi, anong ginagawa mo rito sa bahay ng Lola? Tingnan mo ang sarili mo. Ang tagapagmana ng pamilyang Monroe at ang matandang Madam Monroe ay pinagsabihan ng pulis kalagitnaan ng gabi. Ano ang iisip ng mga tao tungkol sa pamilyang Monroe? Sa Rivermore, ang pamilyang Monroe ay hindi kailangang magpaliwanag sa kahit sino. Sa tingin ko, gusto mo lang sirain ang reputasyon ng pamilyang Monroe. Sirain? Gregory Monroe, nakalimutan mo ba? Sino ang nahuli dahil sa pagsusugal? At sino ang gumastos ng malaking halaga para iligtas ka? Ang lakas ng loob mo! Lawrence, paano mo nagawang tawagan ng tatay mo sa pangalan niya? Paparusahan kita! Gregory, nawala ba sa isip mo? Ito ang anak ng kapatid ko. Ang anak ni Donna Monroe. Siya? Wag na. Isa siyang peke na dinala mo. Sa tingin ko, dinala mo ang isang peke para bawasan ang shares ko, hindi ba? Binabalaan kita, Lawrence, ang shares ni Donna ay hindi maaangkin ng kahit sino. At ano kung ang ideya ko para sa Aubrey ay ang kunin ang shares ni Donna? Nanay, bakit hindi ka pa natutulog? Sa may anak na tulad mo, nakapagtataka pa kung makakatulog ako. Aubrey ay anak ni Donna. Bukas, magtatrabaho siya sa Monroe Group. Para sa'yo, kung magkakagulo ka ulit, ipalalayas ko talaga sa Monroe Group. Aubrey, ayos lang ba ang mukha mo? Ayos lang. Pero ang pinsan ko, Kukuha ako ng gamot. Oh, Lawrence. Lola. Ganun na ba talaga kalala ang relasyon ng pinsan ko sa tito ko?
Mabait na bata si Lawrence. Pero ang tatay niya, Nagsusugal lang ng konti kasama ang mga kaibigan. Sinong nagsabi sa'yo na isumbong ako kay Lola? Sabi ni Lola, sugal ang sugal. Kahit maliit o malaki ang pusta, mali ang pagsusugal mo. Sige, sige. Akala mo matanda ka na, nakapagsalita ka na sa tatay mo. Yan ang kapalit ng pagsumbong. ang tito mo ay sugar roll na. At tumatanda na ako. Lawrence, sa murang edad, kailangan niyang pasanin ang pamilyang Monroe. Na ang isang sugar roll ay maaaring magkaroon ng napakagaling na anak. Sa palagay ko talagang malayo ang nahulog na mansanas sa puno. Aubrey. Lawrence. Sa totoo lang, siya... Ilagay mo yung compress. Ayokong ang assistant ko ay pumapasok araw-araw na namamaga ang muka. Assistant? Sino? Ako? Maliban kung may pangalawang pinsan ako. Dahil si Lola ang nag-utos, ako mismo ang magtuturo sa'yo. Hindi. Hindi ako bagay maging assistant. Sa tingin ko, mas mabuti pang manatili ako sa bahay at samahan si Lola. Ni hindi pa ako umabot ng 1 buwan, gusto mo nang mag-field work at mag-overtime, ayaw ko. Gusto ni Lola na gawin mo, kaya kailangan mong gawin. Naiintindihan mo? Pero ako, Dagdagan ko ang sahod mo. kailangang magsipag ang mga kabataan. Lawrence, pakiusap, tambakan mo ako ng trabaho. Lawrence, ang tagal kitang hinintay. Alam ko talagang mali ako. Bawat segundo na nasa ibang bansa ako, sobrang nangungulila ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Anong ginagawa mo rito? Hi! Simula ngayon, si Aubrey ang aking assistant. Ikaw ay pumasok sa opisina ko ng walang pahintulot. Maaari kitang ipatawag sa pulis at ipaaresto. Siya, bilang assistant mo, sa anong dahilan? May mga gagawin pa ako. Iiwan ko na kayong dalawa. Pinsan ko si Aubrey. Hindi na kailangan ng dahilan. Pero siya... Tama ka nga pala. Yung Aubrey na yon ay anak lang ng isang sugar roll. Wala siyang koneksyon sa pamilya Monroe. Gaya nga ng inakala ko. Isang imposter si Aubrey. Eh bakit siya lumalapit kay Mr. Monroe? Para akitin si Lawrence, syempre. Ang pinsan ni Lawrence, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Monroe, ang anak ni Donna Monroe. Tama ba? Oo, bakit bigla mo ito binabanggit? Malaking bagay ang pagtiyak sa relasyon sa pamilya, lalo na para sa mayamang pamilya tulad ng mga Monroe. Sakaling may pagkakamali, sa tingin ko, siguro dapat ka naming ipa-DNA test. Ay, tignan mo naman, biro lang, bakit ka ba ganyang kabahala? Dahil kinilala ka na ni Lawrence bilang pinsan niya, bilang magiging babaeng kapatid mo, paano ako hindi maniniwala? Fiona, kung ganyan kabagot ka, umuwi ka na lang at humanap ka ng ibang mapagkakaabalahan. Huwag kang magpakatanga dito. Lawrence, paano mo ako kakausapin ng ganyan? Pagkatapos ng lahat, ako naman ang magiging babaeng kapatid niya, di ba? Ikaw. Ano? Sige, papunta na ako. Nandito ka na. Pirmahan mo ang mga papeles at bayaran mo ang mga bayarin kaagad. Sige, magsisimula na tayo ng operasyon. Ang galing mo talaga. Walang tao sa ganitong kritikal na sandali. Wala rito? Hindi ba't kasama niya ang tatay ko sa buong panahon? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Wala akong ideya kung saan siya pumunta. Frank, gago ka. Saan ka naman pumunta at iniwan mo na naman ang nanay ko? Nanay mo? Hindi ba't matagal nang pumanaw si Miss Donna? Sino ba itong nanay na sinasabi mo? Pinsan? Bakit ka nandito? Ospital ng pamilya ko ito. Naglilibot lang ba ako dahil nababagot ako? Bakit ka pupunta sa ospital kung nababagot ka? Hindi ba sapat para sa'yo ang buong Rivermore? Pinsan, tayo ay magkasintahan nung bata pa. Nagkasundo pa nga tayo. Kung impostor ka, masasaktan ang puso ko. Magkasintahan nung bata pa? Kasama nitong si Zachary? Hindi sinabi sa akin ni Lawrence tungkol sa lalaking ito. Bakit ka napakatahimik? Nahihiya ka ba? O kaya naman,
Hindi ka talaga pinsan ni Lawrence. Paano naman nangyari yon? Hindi ako makakamali ng pinsan ko sa ibang tao. Walang ganap sa mundong ito. Kung hindi mo ipapaliwanag ang sarili mo, pupunta ako ngayon din sa pamilya Monroe para ilantad ang totoong kulay mo. Ginoong Monroe, kung ang pagkatao ko ay madiskubre, ano na? 5 beses. Hindi. 10 beses ang multa. Hindi, kahit 10 beses pa, hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo. Kailangan mo bang buksan ang mga sugat ko? Mag-isa na ako mula pagkabata. Ang aking inang pangampon ang naghirap para palakihin ako. Gusto mo ba talaga na ako ay tumayo lang at manood habang siya ay naghihirap sa malubhang sakit? Inang pangampon? Oo, ang aking inang pangampon. Kung hindi, paano kaya ang isang cute, batang at marupok na maliit na babae ay lumaki? Kung ikaw, hindi mo siya pababayaan na mamatay, di ba? Ako. Aubrey, mabait ka pa rin tulad ng pagkabata mo. Zachary, ikaw ang pinakamaiintindihan ako. Aalis na ako. Sige. Hello. Gusto kong mag-order ng DNA test. Ay, nako, ang pagiging late ay magpapawala sa bonus ko sa attendance. Matagal na tayong hindi nakita, Aubrey. Anong ginagawa mo rito? Tanungin mo ang walang kwentang ama mo, Frank. Wala akong kinalaman sa Frank. Kung may hinahanap kang magbabayad sa'yo, hanapin mo siya. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi pa tapos ang usapan. Saan ka pupunta? Kung hindi naglaho ang Frank nitong mga nakaraang araw, hahanap ba kami sa'yo? Kung nawawala siya, problema niya yon. Para sa'yo, naglalasing siya ngayon sa ilalim ng ilog. Malamig ang puso ng babae. Pinapahamak mo pa ang sarili mong ama. Tigilan na ang usapan. Bayaran mo na. Kung hindi, siguradong wawakasan ko ang buhay mo ngayon dito. Tingnan mo, kahit anong sabihin mo, wala akong pera. Sinasabi ko sa'yo, may mga security camera doon. Mag-ingat o ipapakulong kita. Ginagawa mo ang mahirap para sa'yo? Bakit mo pa pinapagod ang sarili mo sa kanya? Kung hindi siya magbabayad ngayon, ipagbibili lang natin siya. Hulihin siya. Naglakas loob kang maghasik ng gulo sa harap ng Monroe Group? Sa tingin ko, matagal na ang buhay mo. Mr. Monroe, anong ginagawa mo rito? Kumpanya ko ito. Bawal ba akong pumasok dito? Sino ka ba? Mag-aas ka sa akin? Ang huling taong nagpakatapang sa harap ko ay nasa kulungan na ngayon. Tumigil kayo sa pagsasalita at habulin siya. Anong trabaho ng lalaking ito? Ang galing niyang lumaban. Sige, huwag kayong tumigil. Nagpapainit pa lang ako. Putang ina mo, maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo ngayon. Umaalis na, nakakainip naman. Ang lakas talaga ni Mr. Monroe. Ang pogi niya sa pagprotekta sa asawa niya. Ang babaeng katabi niya ay siguro ang magiging Mrs. Monroe. Aubrey, ang putang inang yon, para siyang multong ayaw mawala. Gugupitin ko ang mukha niya. Hoy, huwag kang mag-alala. Isang babae lang yan na galing sa kangkungan. Hindi mo kailangang magalit ng ganyan. Pero ginaganyan niya si Lawrence. Inaasahan mo bang manonood lang ako ng walang ginagawa? Kung hindi mo siya mapagkatiwalaan kay Mr. Monroe, bakit hindi mo na lang siya ilagay sa ilalim ng iyong mga mata? Hindi ba't mas maganda yon? Dahan-dahan lang. Alam ko, ang cool mo kanina. Pero nasugatan ka pa rin. 2 tao ang kalaban ko. Na ganito ang resulta ay impressive na. Oo, ang galing ng Mr. Monroe natin. Sige, alisin mo ang shirt mo. Lagyan ko rin ng gamot ang likod mo. Bakit napakaraming sugat? Pumunta tayo sa ospital ngayon. Kapag nag-collapse ka, walang magbabayad ng sahod ko. Tingnan mo ng mabuti.
Lahat ito ay mga lumang peklat. Mga lumang peklat? Sa opisina, si Gregory ay laging napapailalim sa tiyahin ko. Lahat sa kumpanya ay mababa ang tingin sa kanya, kaya sa bahay lang niya ako pinapalitan ng galit. Tanga. Tatay, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Karapatan ng ama ang paluin ng anak. Bakit kailangan ko ng dahilan? Ano? Magiging katulad mo ba ng tiyahin mo at mababa rin ang tingin sa akin? Ha, tanga? Nagpapahamak ka! Nagpapahamak! Humarap ka sa akin, humarap ka ulit sa akin. Ano? Naawa ka sa akin? Hindi. Naalala ko lang ang childhood ko. Ang childhood mo? Noon si Frank pinapalo ang nanay ko kapag nalalasing siya. Pinapalo rin ako. Kahit madalas akong ipinagtatanggol ng nanay ko, ang katawan ko ay may mga bagong sugat pa rin kada ilang araw. Lawrence, may dala akong sopas para sa'yo. Ano ang ginagawa mo? Ikaw. Ano ang gusto mo? Hindi ba marunong magkatok bago pumasok? Ang pagpapalaki ng pamilyang Rutherford ay talagang nasayang lang sa'yo. Sinusubukan talaga ni Aubrey na akitin si Lawrence. Oh, Lawrence. Nakita ko na nasugatan ka online. Nagdala ako ng sopas para sa'yo. Hindi na kailangan yon. Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mong istorbuhin ang trabaho ko. Sa totoo lang, nandito ako ngayon para humiram ng tao sa'yo. Hihiram ng tao? Mag-uumpisa na akong magpelikula sa lalong madaling panahon. Alam mo, kakabalik ko lang sa bansa. Kailangan ko ng assistant. Hindi ako nagtitiwala sa mga estranghero, kaya gusto kong payagan mo akong hiramin sandali si Aubrey. Ako? Hindi naman masyadong mabigat ang trabaho. Mag-o-order lang ng take-out or maghahawak ng payong. Magbabayad ako ng buwanang sweldo na ganito karami. 5,000? 500,000. Pinsan, gustong-gusto kong matuto. Pabayaan mo na akong sumama. Ang mga bayarin sa ospital ng nanay ko ay parang walang kahuli-hulihang hukay. Mas maraming pera, mas mabuti. Sige, sumama ka. Basta bumalik ka kaagad pagkatapos ng pelikula. Salamat, pinsan. Miss Rutherford. Mrs. Monroe, may iba pa ba kayong ipapagawa sa akin ngayong araw? Tumahimik ka, impostor. Wala kang karapatang tawagin ako niyan. Ano ibig mong sabihin? Huwag kang magpanggap na tanga sa akin. Hindi ka naman talaga Bennett. Huwag kang padalos-dalos, hindi pa oras. Pinsan ni Mr. Monroe, Miss Bennett, tama ba? Ang Fiona namin ay sobrang na-pressure nitong mga nakaraang araw. Pakiusap, pasensyahan mo na siya. Sa tingin ko, kulang tayo ng isang extra sa eksena ngayon. Direk, anong klaseng extra ang kailangan? Isang batang babae, okay na. Sa tingin ko, ang assistant mo ay perpekto. Ako? Hindi pwede. Oh, Aubrey, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Pero nanginginig ang tuhod ko sa harap ng camera. Hindi. May bayad ang mga extra. Oo nga pala. Para lang sa pagpapakita ng mukha mo, 50,000 agad ang makukuha mo. 50,000? Seryoso, ang daling kumita ng pera sa showbiz. Magpapalit na ako ng damit ngayon din. Hindi na kailangang magpalit. Pwede na tayong mag-umpisa ng shooting na ganyan ka. Lahat, maghanda, action! Putang ina mo, sabihin mo na ang totoo. Binibining Bennett, mali ang iyong dating. Ulitin natin. Pero hindi mo sinabi sa akin kung anong klaseng dating ang gusto mo. Kailan pa naging madaldal ang isang extra? Sayang lang ang oras. Gawin mo ang trabaho mo o umalis ka na rito. Naiintindihan ko. Sige, lahat handa na, action! Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para hawakan siya? Lawrence, ano ang ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating, manonood na lang ba ako habang sinasampal ng isang dayuhan ng kapatid ko? Dayuhan? Hindi ba't sinabi ni Fiona na siya ang nobya ni G. Monroe? Eksakto, buong araw niyang ginagamit ang titulo ng Jengen Monroe.
Hindi lang naintindihan. Umaarte lang kami. Fiona, akala mo ba hindi ko napapansin na sinasadya mong pinupuntirya si Aubrey? Nagbibiro ka lang, G. Monroe. Si Fiona ang iyong nobya, kaya paano niya magagawa na pag-initan ang magiging hipag niya? Sino ang nagsabing nobya ko siya? Ako, si Lawrence Monroe, ay walang koneksyon kay Fiona Rutherford. Sandali. Ikaw? May bato ba sa ulo mo? Nakatayo ka lang dyan. Pinabayaan mo silang suntukin ka. Ginoong Monroe, hayaan niyo po akong magpaliwanag. May dahilan ako. Sige. Ano yon? Ano ba ang mga dahilan mo? Ako, kung sasabihin ko sa kanya dahil yon sa 50,000 iyon, siguradong sasabunutan niya na naman ako. Isang tatay na sugarol, isang nanay na naghihingalo, isang lalaking wasak. Ay teka, isang akong wasak. Ginoong Monroe? Maintindihan niyo ang aking katapatan? Hindi ba? Sige, naiintindihan ko. Tungkol sa iyong ina, ililipat ko siya sa Monroe Medical Center. Huwag kang mag-alala sa paggamot. Panatilihin mo lang siyang masaya. Yehey! Salamat po. Ginoong Monroe, ang pagkakaroon ng amo na tulad ninyo ay talagang ang pinakamaswerteng nangyari sa akin sa buong buhay. Basta't masaya ang lola ko. Puta, nagnanakaw ka ng lalaki sa harap ko. Hoy, bakit mo naman ako hinihila? Anong nagmamadali? Tingnan mo muna ito. DNA test report. San mo? Nakuha ang buhok ni Elder Madam Monroe? Nahanap na namin si Frank, kaya sa tingin mo ba mahalaga kung totoo o hindi ang report na ito? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Kung lumabas ang report na ito sa birthday banquet ni Madam Monroe? Ang putang yon na si Aubrey ay mawawalang forever sa pamilya Monroe. Ginoong Wood? Ang tagal na nating hindi nagkita. Lola. Matandang ginang Monroe. Fiona? Ano na naman ang ginagawa mo rito? Lawrence, tungkol sa nangyari sa set, kasalanan ko yon. Lawrence, Aubrey, wag na kayong magalit sa akin. Matandang ginang, ngayon ang iyong kaarawan. Binabati kita ng isang napakasayang kaarawan. Cheers! Aubrey. Nagsisisi ako. Aubrey, sinira ko ang iyong damit. Paumanhin. Fiona, ano ba ang ginagawa mo? Lawrence, talagang nadulas lang ako doon. Paano kung ganito? Meron akong ekstrang kwarto sa itaas. Bakit hindi mo samahan si Aubrey para magpalit? Hindi na niya talaga ito maaaring isuot. Lawrence, samahan mo si Aubrey sa itaas para magpalit. Lola, magpapalit na kami. Sige. Aubrey, pagkatapos ng gabing ito, hindi ka na mabubuhay bilang isang mayamang tagapagmana. Maligayang pagdating sa lahat. Sa aking kaarawan ngayong araw, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang isang mahalagang bagay. Ang aking anak na babae, ang tanging anak ni Donna Monroe, ang aking tanging apo, si Aubrey Bennett, ay natagpuan na sa wakas. Si Binibining Monroe ay natagpuan na sa wakas. Siya ang tanging tagapagmana ng yaman ni Donna Monroe, isang tunay na prinsesa. Lola, nagsisinungaling siya sa'yo. Si Aubrey ay hindi anak ni Donna. Fiona? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lawrence, siya ay isang impostor. Ikaw at si Lola ay parehong nadaya. Frank, bakit dinala siya ni Fiona dito? Baka may alam siya? Si Aubrey ay hindi isang mayamang tagapagmana. Siya ang anak ng lasenggong ito at isang babaeng magsasaka. Ang ulat na ito sa aking kamay ay ang DNA test ni na Aubrey at matandang ginang Monroe. Ito ang patunay kung sino talaga siya. Fiona. Binibining Rutherford, ngayon ang kaarawan ng aking lola. Sinusubukan mo bang insultuhin ang pamilya Monroe? Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ko siya maaring hayaang manatili sa dilim. O kaya naman, nagkukulang ba si Binibining Bennett? Aubrey, maghanda ka na upang mapalaya sa pamilya Monroe.
Paano ito nangyari? Magkadugo ba tayo? Anong nangyayari rito? Baka naman kasi si Ginoong Monroe ay may naramdaman ng maaga. Narito mismo nakasulat ng malinaw. Aubrey ay ang tunay na apo ng aking lola. Fiona, anong masasabi mo? Imposible. Imposible yan. Mali yan sigurado. Talagang mali ang nakuha mo. Paano sila magkakamag-anak? Hindi. Ako mismo ang kumuha ng report na ito. Talagang walang pagkakamali. E di ikaw. Ikaw ang nagpalit ng resulta. Binibining Rutherford, galing ka sa mayamang pamilya. Samantalang ako ay isang uli lang inabandona ng matagal. Talagang hindi ko alam kung paano kita nasaktan. Bakit mo ako ginaganito? Aubrey, kasalanan ko na nagdusa ka ng ganito sa birthday party ni Lola. Lawrence, ang sakit-sakit po. Huwag kang mag-alala. Nako, ang kahabag-habag ni Binibining Bennett, naapi pa ng ganoong klaseng tao. Hindi ba't sikat na artista si Fiona? Isang kilalang celebrity ang nang-api sa isang batang babae. Nakakadiri talaga. Mukha namang maganda at eleganting tao. Sinong mag-aakalang ganun ang ugali? Ilalantad ko siya. Oo, ilantad siya. Dapat siyang i-cancel at paalisin. I-blacklist siya. I-cancel siya. Guardia, samahan niyo palabas si Binibining Rutherford. Hindi, Lawrence. Frank, ang tunay mong anak ay nandito sa harap mo. Hindi mo ba siya kilalanin? Bigla kong nakalimutan, may problema pa pala tungkol kay Frank. Sobrang mahilig sa pera yan. Talagang mabibili yan ni Fiona. Frank Bennett? Bakit pareho ang apelyido nila ni Miss Bennett? Tama ka, sobrang pagkakataon yan. Hindi ba't magkapareho ang apelyido ng tunay na ama at anak? Bilisan mo, sabihin mo na. Sabihin mong ikaw ang tunay niyang ama at si Aubrey ay isang impostor. Ano pang hinihintay mo? Ilabas niyo itong baliw na to? Bitawan niyo ako. Frank, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Kung ngayon ka pa uurong, tatawagin ko yung mga mangangalakal ng utang para ipagbibili ka nila pira-piraso. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kung ganon ka takot mamatay, sabihin mo sa lahat ang totoo. Tapos na ako. Kung si Frank ay talagang magtuturo sa akin, wala na akong paraan para depensahan ang sarili ko. Fiona, birthday party ito ng lola ko. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Lawrence, hindi talaga kita niloloko. Siya ang impostor. Wala siyang kinalaman sa'yo or sa pamilya Monroe. Kung meron man o wala, hindi mo yan dapat sinasabi. Ako. Sige. Ako na ang magsasalita. Miss Rutherford, hindi ko talaga kilala si Aubrey. Wala kaming koneksyon. Miss Rutherford, pakiusap. Huwag mo na akong pilitin. Ano ba ang pinagsasabi mo? Anong nangyayari? Mr. Monroe? Si Miss Rutherford ang may pakana. Ginamit niya ang mga utang ko para pilitin ako na idawit si Miss Bennett. Wala akong sama ng loob kay Miss Bennett. Ayaw kong saktan siya. Fiona, ngayong umabot na sa ganito. Ano pa ang masasabi mo? Nagsisinungaling siya. Hindi ko siya pinilit. Sinong nagsabing hindi? Gusto mo bang ipakita ko ang ebidensya? Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ko naman siya pinilit. Basta pumunta ka sa birthday party na yon at sabihin mong ikaw ang ama ni Aubrey. Yung 500,000 ay sa'yo na. Bakit 500,000 lang? Hindi ba dapat 1,000,000? At saka, paano kung hindi niya aminin? Tigilan mo yan. Kung hindi niya aminin, maghanap ka ng paraan para mapilit mo siya. Kapag nabigo ka, pupulbusin kita at ipagbibili sa black market. Nandito na ang mga saksi at ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Gago ka. Kinuha mo ang pera ko at magloloko ka pa? Ang pag-udyok sa isang tao ng ganoon. Talagang napakasama. Bulok na ang kanyang puso. Bitawan mo ako. Aubrey, kahit na si Frank ay hindi umamin na anak ka niya, hindi ka pa rin naman isang mayamang tagapagmana. Lawrence, akala ko wala nang lugar para sa akin sa Rivermore. Siguro ay uwi na lang ako sa probinsya. Habang nandito ako, walang manghuhusga sa'yo. Fiona, gusto kong mag-sorry ka sa pinsan ko ngayon din. Kung hindi, ang pamilya Monroe.
ay titigil na sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya mo. Isama mo na rin ang pamilya Preston. Ang lakas ng loob mong apihin si Aubrey? Kung hindi ka namin paparusahan, akala mo walang nagtatanggol kay Aubrey. Aubrey mo? Zachary, sa anong kapasidad ka ba tumutulong sa putang itong si Aubrey? Siyempre, bilang nobyo niya. Nobyo? Eksakto. Sa ilang sandali pa, magiging asawa ko rin siya. Zachary, huwag kang magulo sa ganitong pagkakataon. Kontrata lang ang pinirmahan mo kay Lawrence para magpanggap bilang pinsan niya, di ba? Ano ang sinabi mo? Pinagpalit ko ang resulta ng test. Pinilit ko rin siyang i-record ang audio. Kung di mo gustong malaman ng lahat ang sekreto mo, sumunod ka lang. Ano pang hinihintay mo? Kung mahayag ako ngayon, di ko makukuha ang 5 milyon at magkakautang ako kay Lawrence ng 10 beses noon sa damages. Hindi walang makakahawak sa pera ko. Lawrence, Zachary at ako tunay na nagmamahalan. Aubrey. Ulitin mo. Ano ang relasyon mo sa Zachary? Ako, Sige na, Manong. Sobrang pressure sa trabaho ngayon, kaya ba? Mahina ang pandinig mo sa edad mo? Tumahimik ka. Well, Aubrey, ginagatasan mo Lawrence habang hinahabol Zachary. Walang hiya ka. Tatay, bakit mo ako sinuntok? Kung di kita suntok, magkakabangkarote ang Rutherford Group dahil sa'yo. Mr. Monroe, Mr. Preston, nagkamali ang anak ko. Sisiguraduhin kong turuan siya sa bahay. Ngayon, sumama ka sa akin. Magaling. Tunay na magaling. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo at Zachary? siya at ako. Aubrey. Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin? Kay Aubrey ako nakikipag-usap. Huwag kang makialam. Si Mr. Preston at ako. Si Zachary at ako. Si Zachy at ako. Nagmamahalan kami. Ilang beses pa lang kayo nagkikita. Paano mo masasabing nagmamahalan kayo? Anong problema kay Lawrence? Bakit ba siya ayaw tumigil sa pagpapahirap sa akin? Ako? Aubrey, gusto ko ang totoo. Ako? Ang totoo, nagkagustuhan kami ni Aubrey ng unang pagkikita, nasa ospital pa kami noon. Nandun ka naman nung araw na yon, manugang ko. Lawrence, totoo ba ang sinabi ni Zachary? Akala ko ayaw pumayag ni Aubrey. Sa totoo lang, nakatakda na kayong dalawa mula pa nung bata kayo. Nakatakda? Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Mukhang kailangan na nating pag-usapan ang kasal sa lalong madaling panahon. May mga aayusin ako sa opisina. Aalis na ako. Anong hinihintay mo? Sumama ka sa akin. Sabado ngayon. Assistant mo ako. Kung nag-overtime ako, hindi ka pwedeng magpahinga. Uy! Mr. Monroe, anong problema mo ngayon? Mabali na ang pulso ko? Aubrey. Ano yung nangyayari sa'yo? Ako. Aubrey. Tingnan mo ang sarili mo. Nagmadali kang umalis. At hindi mo man lang dinala ang coat mo. Oh! Bayaw. Hindi ka pa umaalis para mag-overtime? Dapat tigilan mo na ang pagpapagod sa nobya ko. Pagod na pagod siya nitong mga nakaraang araw. Pumayat pa nga siya. Zachary. Bakit ngayon ko lang napansin na ang kulit-kulit mo? Hoy, paano mo nasabi yan? Bawal ba akong dumalaw sa nobya ko? Usap lang. Huwag mo siyang hawakan. Bayaw ako. Huwag mo akong tawaging bayaw. Sige. Lawrence. Naalala ko. Hindi ka naman pakialamero dati. Kaya bakit ngayon ang sensitive mo pagdating sa love life ng kapatid mo? Or baka naman, ang kapatid na ito ay may ibang kahulugan sa'yo? Katarantaduhan. Sayang lang ang oras ko sa'yo. Paano mo nakuha yung recording na yon? Kasi matalino ako. Miss Rutherford, huwag kang masyadong magalit. Kasalanan ko lahat ito. Magbabayad ka para dito.
Hoy, Miss Rutherford? Frank, Sino ka? hindi mo na kailangang malaman yon. Sundin mo lang ang sinasabi ko. At pwede mong ilagay ang kahit anong halaga. Ang gusto mo dito. Pero si Fiona, Walang dapat ikabahala sa mga Rutherford. Ngayong alam mo na kung sino talaga ako, bakit mo tinutulungan akong itago ito? Kasi gusto kita. Hindi naman nakakatawa yung biro mo. Sinong nagbibiro sa'yo? Nakagusto na ako sa'yo ng unang kita pa lang nung nasa ospital tayo. Nobya ko. Dahil tinulungan kita ng malaking pabor. Halikan na kita. Ako, Biro lang. alam ko na. Paano mo naman magugustuhan ang tulad ko? Pinipilit ako ng nanay kong magpakasal, kaya ginagamit kita bilang panangga. Ganun lang kasimple. Basta tulungan mo ko sa pressure ng pagpapakasal, itago ko yung sekreto mo. Ano, ayos ba? Madali lang yan, deal. Masarap makipagnegosyo sa'yo. Aalis na ako. Sige. Naku po, hindi ako makapaniwala na gagawin talaga ng isang best actress ang ganon. Talaga nga. Sabi na nga ba, walang kwenta talaga yung mga sobrang swelduhang artista. Fiona, umalis ka na sa showbiz. Aubrey, ikaw ang may kasalanan nito. Pagbabayaran mo to sa akin. masakit pa ba ang mukha mo? Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Kaya lang ang mga pamilyang Monroe at Preston ay parehong wala sa abot ng ating kapangyarihan. Pero itay, titingin-tingin ka lang ba habang pinagmamalupitan ang sarili mong anak? Kasalanan ko ito dahil mahina ako. Hindi ko kayang protektahan ang sarili kong anak. Tay, hindi kasalanan mo ang nangyari ngayon. Kasalanan yan ng putang inang Aubrey na yon. Pababayaran ko sa kanya to. Fiona, kalimutan mo na. Hindi mo kaya sa kanya. Hindi ko kaya. Kapag napangasawa ko na si Lawrence at naging Mrs. Lawrence na ako, dahan-dahan kong pagdurusahin yan. Pero sinabi na ni Mr. Monroe na pinutol na niya ang kasunduan. Sa pamilyang Rutherford, paano mo pa siya mapapangasawa? Ay, tay, alam ko, may mga problema ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Pero kung makakapag-asawa ako sa pamilyang Monroe, lahat ng problema ay madaling masosolusyonan. Sige, sige. Ikaw na ang bahala. Mr. Monroe, gising ka pa pala? Eh kung wala ka nang kailangan, matutulog na ako. Pagod na ako. Bakit ka natutulog sa kalagitnaan ng araw? Paglabas-labas mo kasama ang nobyo mo? Ang saya-saya mo. Ano ang ibig mong sabihin dyan, G. Monroe? Ano ang ibig kong sabihin? Pag-ibig sa unang tingin. Magkabilang pag-akit. Aubrey. Pako hindi nakaalam? Kailan pa ba kayo naging malapit kay Zachary? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Na lumayo kay Zachary? Ikaw ba ay hindi pinansin ang lahat ng sinabi ko? Ako. Binibigyan kita ng isa huling pagkakataon. Basta sabihin mo ang totoo. Tungkol sa nangyari ngayong araw, maaari kong palampasin ito at saka bibigyan kita ng bonus. Bonus? Isang tseke. Walang limitasyon. Punuan mo ito sa sarili mo. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Sa totoo lang, kami lang niya ay... Teka, May iba pa ba, G. Preston? kahit na nagkasundo na tayo, upang hindi ito mabunyag, huwag mong sabihin kanino man tungkol dito, kasama si Lawrence. Kahit na si G. Monroe? Sabihin mo kay Lawrence. O hayaan si Frank na mang-istorbo sa iyong ina? Pumili ka. Zachary ay nagkakahalaga lang ng malaking pera sa akin. Ang sinabi ni Zachary ay totoo nga, kami niya ay pag-ibig sa unang tingin, magkabilang pag-akit. Aubrey, dinala kita rito para kay Lola, hindi para umibig. Nakalimutan mo ba ang mga tadhana ng kontrata? Anong kontrata? Lawrence, ang kontratang binanggit mo, ano yon?
Sa tingin ko, narinig ko na kayong nag-usap tungkol dito. At saka, maayos ang lahat. Lawrence, bakit bigla kang nag-init? Ako, paano ako magagalit sa Aubrey? Pinsan ko siya. Tama po, Lola. Tinatanong lang niya ako tungkol sa pag-date ko sa Zachary. Hindi mo pa nga nakilala ang mga magulang niya. Paano mo masasabi na pag-date niyan? Hindi tama yung sinabi mo. Ang mga kabataan naniniwala sa malayang pag-date. Hindi kailangang makilala muna ang mga magulang. Eksakto. Ang pinsan ko, tradisyonal lang. Ano ang sinabi mo? Ingatan mo ang pananalita mo sa pinsan mo. Pero ako, At isa pa, noong araw ng birthday ko, umalis ka agad. Hindi pa kita napapag-usapan tungkol doon. Ngayon, nandito ka nagtuturo sa pinsan mo. At yung ano yon, kontrata. Kayo ni Aubrey, may tinatago ba kayo sa akin? Lola, inimbita ako ni Zachary sa sine. Pwede mo ba akong tulungan mamili ng magagandang damit? Siyempre, mahilig ang lola makita kang nakamagandang damit. Tara na. Sige. kailan mo narinig na pinahintulutan ko kang makipag-date sa Zachary? Bitawan mo. Lawrence. Lola. Bitawan mo. Lawrence, ano ba ang problema mo? Bitawan mo. Elder Mrs. Monroe, Mr. Monroe, ang anak ko at ako, narito kami upang humingi ng paumanhin. Ginang Monroe, dinala ko ang aking anak na babae upang humingi ng paumanhin sa inyo. Kayong mga Rutherford ay walang modo at talaga namang may kapal ng mukha. Matapos kayong gumawa ng gulo, naglakas loob pa kayong tumungtong sa bahay ng mga Monroe. Tama po kayo, Ginoong Monroe. Sa birthday party, amin pong lahat ang kasalanan. Kung alam mong mali ka, lumayas ka na. Huwag mong dungisan ang estado ng mga Monroe. Tagapangasiwa, paalisin mo sila. Ginoong Monroe, ako po ang may kasalanan. Hindi ko maayos na pinalaki ang aking anak. Alam ko kaming dalawa ang nagpasama ng loob ninyo. Kasalanan ko po. Hindi nga katakatakang mayaman sila. Talaga namang walang hiya. Teka. Ha? Hoy, nababaliw ka ba? Gini-guilt trip mo ako. Alam ko na kahit anong gawin ko ay mali. Ngunit Ginang Monroe, maaari po ba ninyong bigyan kami ng pagkakataong ituwid ang lahat? Hayaan ninyo akong formal na humingi ng paumanhin kay Ginang Monroe. Lawrence, sila. Hindi na kailangan. Hoy, alis ka ba o hindi? Tatawag ako ng pulis kung hindi. Ako po ang may kasalanan. Naalala ko si Miss Donna noong bata pa ako, siya ang nag-alaga sa akin. At gayon pa man, ginanoon ko ang kanyang anak. Ginang Monroe, alam ninyo na si Miss Donna ang pinakamabait na tao. Kung malaman niya ito, tiyak na patatawarin niya ako, hindi ba? Tama ka. Si Donna ay ang pinakamabait na tao sa mundo. Sige. Tumayo ka na. Lola. Dahil, ganun ang sinabi mo, ako na ang magsasalita para kay Lawrence. At kalimutan na natin ang usaping ito. Salamat po, Lola. Sa unang basong ito ng alak, nais kong humingi muna ng paumanhin kay Aubrey. Ako ay lubusang nabulag. Hindi ko akalaing pagdudahan ko pa ang iyong pagkatao. Dahil nagsalita na ang lola, ang usaping ito ay tapos na. Aubrey, huwag kang magmadali. Special kong ginawa para sa'yo ang fruit wine na ito. Matamis ito at mababa ang alcohol, perpekto para sa mga babae. Tikman mo. Ang tamis nga. Espesyal na binigyan si Aubrey ng mababang alcohol na inumin, kailan ka pa naging mabait? Lawrence, sa pagsasabi mo niyan, sinasabi mo bang hinaluan ko ang alak? Base sa nakaraan mo, oo. Inumin ko to para sa kanya. Alam ko na, si Lawrence at si Aubrey ay hindi pa rin ako napapatawad. Wag na, nagpapadala lang ako sa damdamin. Kasalanan ko ito. Ako ang may kasalanan dahil hinayaan kong ang anak kong babae ay maging napakababa rito nang hindi man lang nakapangakit ng sinuman. Ako ang may kasalanan. Tatay, wag mong sisihin ang sarili mo. Kulang ko yan. Anak? Tatay. Sige, ako na ang iinom, okay? Nasisiyahan ka na ba ngayon?
Ay, alam ko na. Aubrey, katulad ka ni Ginang Donna, ang pinakamabait na tao. Uminom ka pa. Matandang Ginang Monroe. Lawrence, isasama ko si Aubrey sa isang kwarto sa itaas para magpahinga. Babalik agad ako. Kung gayon, pakiusap. Alagaan mong mabuti si Aubrey. Tara na. Pasok. Sigurado ka bang lasing siya? Tulog na siya. Sige na. Swerte mo. Tandaan, maraming kuha ka dapat. Sige. Aubrey, oh Aubrey. Kapag nakita ni na Lawrence at Zachary na ikaw at ang isang lalaking di kilala ay natutulog sa iisang kama, tingnan natin kung paano mo sila maeengganyo. Bakit hindi pa bumabalik si Fiona? Napakaliit na babae ni Fiona. Baka hindi niya makaya si Aubrey. Baka may nangyari. Lola, titingnan ko sa itaas. Sandali, Ginoong Monroe. Huwag magmadali. Kahit na maliit si Fiona, malakas naman siya. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hinahadlangan mo ako? Umusog ka. Ginoong Monroe. Lawrence. Lawrence? Aubrey. Siya... Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ako. May sinagot akong tawag. Tapos nakita ko siya at ang isang estranghero ay nagkakandakutan sa kama. Anong nangyari kay Aubrey? Ano? Estranghero? Sinubukan kong pigilan siya, pero sinigawan ako ni Aubrey at pinalayas ako. Hindi ko alam ang gagawin. Aling kwarto? Ngayon, dalhin mo ako ron kaagad. Pero kasama niya ngayon ang lalaking iyon. Tigilan mo na ang drama. Mula nang ipalit mo ang mga inumin, alam kong may kakaiba, hindi ko akalain. Na maglalakas loob ka na galawin siya sa harap mismo ng ilong ko. Hindi ako. Ginoong Monroe, siguro may hindi pagkakaunawaan. Mag-isang salita ka pa at hindi lang leeg mo ang babaliin ko. Papatayin ko ang buong angka ng Rutherford. Aubrey? Sige, sumigaw ka. Di ba kanina masaya ka? Bakit ka tumigil? Aubrey! Ano ba talaga ang nangyayari? Hoy, Mai! Nandito na ako. Hahaha. Ano ba to? Ikaw ba? Naalala ko na. Kilala mo ako? Ikaw yung galing sa katabing bahay ng matandang Clark, ang baboy na yon. Anong lakas ng loob mong tawagin akong baboy? Ang kulit-kulit mo. Ang baboy hindi dapat nagpaparada. Miss Rutherford, tulungan mo ako, bilisan mo at kalagan mo ako. Kalagan kita? Tinatali ko ng buhol na pambaboy. Sabihin ko sa'yo, wala kang pupuntahan ngayong araw. Ako... Nandito ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masarap ang pakiramdam ko. Mr. Monroe, kumusta ang performance ko ngayong araw? Bukod sa kontrata, pwede mo ba akong bigyan ng bonus? Sige. Bibigyan kita ng kahit magkanong gusto mo. Bakit ba binabanggit ulit ni Aubrey ang kontrata? At bakit kanya tinatawag na Mr. Monroe? Ito ay... Baka kasi nasanay na lang siyang tawagin ako ng ganoon sa opisina. Kumusta naman ang kontrata? Kayo dalawa. Salamat, G. Monroe, sa malaking bonus na ito. Talagang nagpapasalamat ako. Lola,
Medyo lasing na si Aubrey. Ang prioridad ngayon ay pauwiin siya para makapag-sober up. Sige, iwi mo si Aubrey para makapagpahinga. Sige. Ikaw na naman. Lawrence, pwede kong ipaliwanag. Umalis ka! Pinapalampas ko lang dati dahil sa pamilya Rutherford, pero naglakas loob kang pagplanuhan si Aubrey. Dahil umabot na sa ganito, hindi mo na kailangang maging bituin. Umalis ka sa Rivermore kasama ng tatay mo. Hindi. Paano nangyari ito? Dapat nahiya si Aubrey at sinira ang reputasyon niya. Tatay, napakahanda natin. Paano ito nangyari? Ang kapal ng mukha mong magtanong? Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo mapapasubo sa ganito. Tatay, may paraan ka, di ba? Tatay? Wala akong magagawa. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Tatay. Bobo ka ba? Uminom ka lang dahil sinabi ni Fiona? Fiona? Shh, sekreto natin to. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanya. Bawasan mo ang boses mo. Bakit ako dapat magbawas ng boses? Hindi ako magbabawas ng boses. Napakalakas ng inom mo. Hindi ko inakala na ganito ang sarap ng paghalik. Mr. Monroe, hayaan mo akong halikan ka ng isa pa. Gising. Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo sino ako. Aso ka ba? Sino ang nag-aalala kung ano ako? Halikan kita ngayon. Anong ngayon? Mr. Monroe, gusto kita. Ano? Gusto kita. Kahit na meron kang masamang ugali at napakasama mo. Pasensya na at nabigyan ka ng problema. Pero napakagwapo mo at napakabuti mo sa akin. Nagkasugat ka pa sa isang laban para sa akin. Dagdag pa, malaki ang dibdib mo. Pero, hindi mo talaga ako gusto. Sino ang nagsasabi na hindi kita gusto? Ay! Bakit ka nasa kama ko? Hi! Pagkatapos ng lahat ng ito, bakit sa tingin mo? Ako, Aubrey, gising ka na ba? bilisan mo. Ipikit mo ang mga mata mo. Aubrey. Ano yon, Aubrey? Ayos ka lang? Ayos ako, Lola. Nagbibihis ako. Bilisan mo at isuot mo. Usad-usad. Bilisan mo. Papasok na ako. Lola. Aubrey. Hindi ba sinabi mo lang nagbibihis ka? Bakit nakahiga ka pa? Lola, napakainom ako kagabi. Gusto ko lang matulog ng matagal. Huwag kang magpakainom sa susunod. Masama yan para sa'yo. Alam ko, Lola. Antok na antok ako, Lola. Gusto ko pang matulog. Hindi na kita aabayan. Hayaan mo na ako. Anong ingay yon? Anong ingay, Lola? Maling pagdinig lang yon.
Narinig ko may umuubo sa loob ng kumot. Hindi, wala dito. Lola, parang masakit lang ang lalamunan ko. Lola? Masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba tulungan akong maghanap ng doktor? Sige, pupunta na ako ngayon. Pupunta na ako. Natakot ako ng husto. Muntik nang maging isang malaking eskandalo sa pamilya. Hindi naman tayo magkadugo. Eskandalo sa pamilya? Anong eskandalo sa pamilya? Uy, Aubrey, pumunta ako para bisitahin ka. Ang bait mo naman. Aubrey, okay ka lang ba? Oo, okay na ako ngayon. Mabilis gumaling ang mga bata. Para sa akin ba ito? Siyempre, ikaw ang nobya ko. Salamat. Mr. Preston, ang pagpapanggap hindi kailangang maging ganito ka-realistic. Oh. Naiintindihan ko. Sa susunod, kukuha ako para sa'yo, Jasmine, okay? Huwag kang magalit. Sige. Jasmine, paano mo nalaman na gusto ko ang Jasmine? Tapos na ba ang trabaho mo? Dito ka pa mismo naglalandian? Anong ginagawa mo? Mahal namin ang isa't isa at kami ay nakatakda ng magpakasal. Kailangan mo bang makialam dito? Siyempre, inatasan ako ni Lola na bantayan siya, kaya siyempre makikialam ako. Ako ang kapatid niya. Pinsan mo lang siya. Kahit na hindi ko hahayaang mag-date kayo ngayon. Kailan ka naging tagapag-utos? Aray! Anong ginagawa ninyong dalawa? Mabubuwag ninyo ang mga braso ko. Bitawan mo, bitawan mo. Narinig mo ba siya? Bitawan mo. Ikaw ang dapat magbitaw, pinsan. Hoy, tama na yan. Pamilya tayong lahat. Ang paghahawak-hawakan ay hindi maganda. Lawrence, bitawan mo. Lola. Malaki na ngayon si Aubrey. Bilang nakatatandang pinsan niya, medyo sobra ka sa pag-aalaga. Makinig ka sa akin. Hayaan mo sina Aubrey at Zachary na mag-date. Ikaw naman, Aubrey? Gusto mong manatili o sumama sa kanya? Ako... Lawrence, sa totoo lang, may isang bagay na labis akong nagtataka. Kung kayong dalawa ay napakalapit, bakit inabot ng mahigit isang dekada bago mo nahanap si Aubrey? Sa halip naghintay ka hanggang sa maging malubha si Lola bago mo siya ibinalik. Nang biglaan. Sigurado ka ba siya ang tunay na anak na babae ni Miss Monroe? Hindi, wag nating dapat malaman ni Lola Monroe ang katotohanan. Lawrence, kami ni Zachary ay may plano na. Huwag kang mag-alala. Napakaganda naman yan. Ay malaki na siya ngayon. Mukhang ang kasal ay malapit na. Paalam, Lola. Tara na. G. Monroe. Nasa itaas pa si Lola. Kung gagawin mo ito, maghihinala siya. Hindi ka pinapayagang lumabas kasama niya. Pero ako... Lawrence, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Si Aubrey ay iyong tunay na pinsan. Zachary, may alam ka ba? Kung ganon, hindi ako natatakot na sabihin sa'yo. Si Aubrey ay walang kinalaman sa pamilya Monroe. At ikaw, mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Ang dapat lumayo kay Aubrey ay ikaw. Inihambing ko na ang DNA ni Aubrey kay Lola. Siya ay walang duda na Monroe ang tunay na apo ng pamilya. Nababaliw ka na ba? Si Aubrey ay isang taong kinuha ko lang sa kalsada. Paano siya posibleng maging kamag-anak ng lola ko? Bukod pa riyan, ang pinsan ko ay hindi hiyang sa pagkaingdagat. Wala namang naging reaksyon si Aubrey. Ang mga hen ng tao ay maaring magbago habang tumatanda ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dapat kang maniwala dito. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang tunay na pagkatao ni Aubrey. Sinadya kong kumuha ng hibla ng kanyang buhok para sa pagkukumpara ng DNA. Tama. Nung panahong malubha ang sakit, ang inaampong ina ni Aubrey. Hello. Kailangan kong magpapagsusuri ng DNA. Kaya matagal mo na pala akong pinaghihinalaan. Ibig sabihin, totoo ang report na ito? Oo. Hindi totoo ito. Zachary, ano ang punto ng paggawa ng peking report na ganito? Eksakto. Sabi ni Mr. Monroe, ang kanyang pinsan ay dinukot noong bata pa. Pero sa abot ng aking alaala, palagi akong namuhay kasama ng aking mga magulang. Hindi tugma iyon. Posible bang mga bagay pagkatapos mong magwalo lang ang naaalala mo? Oo, sabi ng nanay ko, nung ako'y 8 taong gulang, ako'y nagkasakit ng malubha. Wala akong naaalala bago iyon. Iyon ay dahil iyon ang taon na ikaw ay dinukot. Imposible iyon. Paano nangyari iyon? Lawrence. Mr. Monroe.
Umaasa ako na igagalang mo ang mga hangganan at lalayo sa iyong sariling kapatid. Gusto ko lang kumita para sa paggamot ng nanay ko. Lawrence, paano mo ako na-insulto ng ganito? Mr. Monroe, mahal kita. Bakit sa lahat ng tao? Bakit si Aubrey? Magsalita ka. Mr. Monroe, kailangan mong makita ito. Chairman Monroe nasa opisina ng accounting na ulit. Hindi kami makapigil sa kanya. Kinuha niya ang 10-10 millions. Sa loob ng 2 buwan, nag-withdraw ka ng 30 milyon na cash. Gregory, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ako ang ama ng CEO ng Monroe Group. Isang 30 milyon lang ay wala. Sobra ba? Kunin mo ang shares ni Donna. Pinapangako ko na hindi gagalaw sa cash sa accounts. Nakalimutan mo ba? Nakalimutan mo ba na nagbabala ang lola sa'yo? Na kung susubukan mo ang mga dibidendo ng pamilya Monroe ulit, ipalayas ka niya sa pamilya para sa magpakailanman. Put ang matandang Hag. Ako lang ang anak niya. Kapag namatay siya, inaasahan ko pa ang inheritance ko. Hindi ba sinabi ng lola sa'yo? Sa kanyang will, walang para sa'yo. Ano sinabi mo? Kung hindi mo gusto na mawala kahit ang dividends na meron ka ngayon at walang makukuha, iminumungkahi ko sa'yo magpakabuti. Ikaw. Bakit ikaw, Lawrence? Hindi ko dapat pinapasok ka sa pamilya Monroe. Mr. Monroe, okay ka ba? Paano niya tratuhin ang sariling anak ng ganito? Sobra na talaga siya. Ano sinabi mo? Nagsasalita lang ako ng nonsense. Nonsense? Magsalita ka. Sinabi ko, paano niya tratuhin ang sariling anak ng ganito? Sobra na talaga siya. Hindi ko dapat pinapasok ka sa pamilya Monroe. Sariling anak? Lawrence, nandito ka na pala. Oo, walang overtime sa opisina ngayon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, eto lang. Ang tubig na ito ay talagang maganda. Tama. Ang tubig na ito ay talagang dekalidad. Bakit kayo nakatayo lahat? Maupo kayo. Lola, hindi ba gusto mong tulungan kitang mamili ng damit? Kailan ko sinabi yon? Sinabi mo nung nakaraan. Nakalimutan mo na ba? Hindi. May alam akong ilang talagang magagandang tindahan ng damit. Sasamahan kita para mamili. Saan tayo pupunta sa ganitong oras? Hoy, tara na Lola, halika na. Kailangan kong magpa-DNA test. Nasunog ka ba? Meron akong... Ayos lang ako, pasensya na, Ginoong Monroe. Lalabas na ako ngayon para asikasuhin ito. Ano ang mga resulta? Lumabas na ba? Si Miss Bennett at ang matandang ginang Monroe ay talagang magkadugo. Ano? Paano nangyari yon? Pwede kayang may pagkakamali? Mr. Monroe, mangyaring pagkatiwalaan ang profesionalismo ng aming ospital, tiyak na tama ang mga resulta.
Paano siya talagang naging apo ni Lola? Diyos ko, ang galing ni Mr. Preston. Wow, ang romantiko naman nito. Oo nga. Bakit ang ingay sa oras ng trabaho? Mr. Monroe, sakto ang dating mo. Sabihin mo sa kanya na payagan si Mr. Preston. Payagan? Payagan ang ano? Aubrey, pakasalan mo ako. Payag ka na, payag ka na. Zachary, tumayo ka muna. Pag-usapan natin ito pag-uwi. Simula noong bata pa ako, mahal na kita. Sa aking mga mata at puso, ikaw lang ang laging nandyan. Pakasalan mo ako, pwede ba? Hindi lang gwapo si Mr. Preston, kundi napaka-romantiko pa. Ang swerte niya. Sige na, payag ka na. Payag ka na! Payag ka na! Ginoong Monroe, dapat ba akong pumayag na pakasalan siya? Si Miss Bennett at si Elder Mrs. Monroe ay talagang magkamag-anak sa dugo. Ang pag-aasawa ay sarili mong desisyon, kaya ikaw ang magpasya. Galit ba si Ginong Monroe? Bakit siya aalis? Pinsan? Anong pagkakataon? Sino yon? Ginoong Monroe, sinunod ko ang utos ninyo at tiningnan ang mga record ng bawat bagong panganak noong taon na ipinanganak kayo. Pero, Wala ro nang sa akin, di ba? Ni walangang. Mga record sa panganganak. may alam ba kayo? Hinalalang ito. Walang ebidensya, hindi ako sigurado. Gusto ninyong tingnan ang ibang mga ospital? Hindi na kailangan pero kailangan kong ipag-abala kayo para sa isa pang DNA test. Sa totoo lang, Ginoong Monroe, ngayong narating na ninyo ang posisyong ito, bakit kayo nag-aalala sa katotohanan? Hindi. Mahalaga sa akin ang katotohanan. Kakakasalang lang ng kapatid niya. Bakit gano'n ang ugali? Ano? Gising na ang nanay ko? Doktor, kumusta na ang nanay ko? 3 buwan na lang ang natitira sa kanya. Dapat samahan siya ng mas madalas ng pamilya. Aubrey, nandito ka na. Ma, Malaya na ako sa wakas. Pabigat lang ako sa'yo nitong mga nakaraang taon. ma, huwag kang magsabi ng ganyan. Maghanap ako ng doktor na makakapagpagaling sa'yo. Engkantada, alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Alam ko lang, ang dahilan kung bakit kita tinawag dito ngayon ay para sabihin sa'yo ang totoong pagkatao mo. Hindi ka tunay na anak namin ni Frank. Noon nang malaman kong si Frank, ay palihim na ipinagbili ang anak kong babae sa iba, nasiraan ako ng loob. Naisip ko pang magpakamatay. Anong nangyari? Bakit ganyan ang kalagayan mo? Pakiusap, nakikiusap ako, iligtas mo ang anak ko, tulong, may gustong pumatay sa akin. Pakiusap. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakapanggulo sa'yo. Halika na. Uwi na tayo. Aalagaan kita at ang anak mo. Halika na. Hindi na ako makakaligtas, pakiusap. Nakikiusap ako, iligtas mo ang anak ko, pakiusap. Iligtas mo siya. Pagkatapos nang dinala kita sa bahay, ayaw pumayag ni Frank. Nangako lang ako. Nababayaran ko ang kanyang mga utang sa sugal. Bago kanya pinayagang manatili. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, gusto ko nang sabihin sa'yo ang totoong pinagmulan mo. Ma. Ito ba ang nobyo mo? Mrs. Bennett. Sa buhay kong ito, wala na akong ibang pangarap. Gusto ko lang na makita kang nakatira ng maayos bago ako pumanaw. Saka lang ako makakapagpahinga ng payapa. Zachary, pakasal na tayo. Seryoso ka, ha? Ayokong magkaroon ng pagsisisi ang nanay ko kapag wala na siya. Eh ikaw naman, nag-propose ka sa akin para lang matigil ang pressure ng pamilya mo na magpakasal ka. Bakit hindi na lang natin? Nag-propose ako sa'yo dahil gusto talaga kita. Lawrence? Pinapauwi ka ni Lola. Lawrence, anong ginagawa mo? Hindi ba sapat para sa iyo ang pamilyang Monroe? Ganito ba kabilis ang gusto mong magpakasal? Sarili ko itong desisyon. Wala itong kinalaman sa'yo. Huwag kang magpadalos-dalos at magpakasal ng basta-basta. Okay, may iniimbestigahan ako.
Malapit na, malalaman ko ang totoo sa nangyari noon. Ang totoo, ang tunay kong ina ay si Donna Monroe talaga. Tanggapin mo na. Lawrence, magkapatid lang tayo magpakailanman. Tanggapin? Isumpa mo. Hanggat hindi ka pakasal, kailangan mong makinig sa akin. Pero naghihingalo na ang nanay ko. Ayokong pumanaw siya ng hindi mapayapa. Ang Aubrey ko ang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Titingnan ko kung bagay sa salamin. Ang ganda-ganda mo talaga sa kaswal na damit na ito. Lawrence, anong kinalaman ni Lawrence? Sabi ko, ang ganda-ganda mo talaga. Ang ibig mong sabihin pala ay napakaganda. Hoy! Sa'yo na ito. Palitan mo ang lahat ng suot niya. Miss. Pasensya na, anong sinabi mo? Bagay na bagay din sa'yo ang casual na damit na ito. Gusto mo bang subukan? Sige, salamat. Dito po. Ito ay na pulseras na binigay mo sa akin. Nung 8 taong gulang ka pa lang. Mula noon, desidido na ako na ikaw lang ang pakakasalan ko. Hindi ka ba napapagod sa ganyang routine? Hindi ako mapapagod na kasama ka, Zaki. Iabot mo ang kamay mo. Ngayong suot mo na ang pulseras ko, ikaw lang ang magiging nobya ko. Pero ikaw ang unang nagsabing pakakasalan mo ako. Binabawi mo ba ang sinabi mo? Inimbestigahan ko na ang sinabi mo. Huwag kang mahuli pagdating ng oras. Nahanap mo na? Kumusta? Tama ang hinala mo. Alam ko na. Magaling, dodoblehin ang year-end bonus mo. Sandali, Mr. Monroe. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang kasal. Ngayon, ang lalaki at babaeng ikakasal, magpalitan kayo ng singsing. Sige, hiling ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Aubrey Bennett. Hindi mo siya maaaring pakasalan. Ako lang ang maaari mong pakasalan. Hindi ko hahayaang pakasalan mo ang sino man. Mr. Monroe, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pinsan mo si Aubrey. Eh ano naman? Sinabi kong hindi at ibig kong sabihin ay hindi. Lawrence, itigil mo na ang kalokohang ito. Bastos ka, ano ba ang sinasabi mo? Ito ay alyansa ng mga pamilyang Monroe at Preston. Gusto mo bang sirain ang lahat bago ka masiyahan? Ilang shares nga ba ang hawak mo sa Monroe Group? Hindi mo dapat pakialaman ang negosyo ng grupo, pati na ang mga personal kong usapin, ay wala kang karapatang pakialaman. Nababaliw ka na. Anong lakas ng loob mong sinaktan ang sarili mong ama? Akala mo ba 3 taong bata pa rin ako na pwede mo lang saktan at pagalitan kung kailan mo gusto? Lawrence, kanino mo sinabing dapat pakasalan ni Aubrey? Ikaw, may nalaman ka, di ba? Lola, pakakasalan ko si Aubrey. Ano? Nababaliw ka. Pinsan mo siya. Incest ito. Hindi naman ako tunay na anak ng mga Monroe. Paano magiging incest yon? Ano ang nangyayari? Hindi Monroe? Ano ibig sabihin ni Mr. Monroe? Ito ay... Mga kababayan, ngayong araw narito ako upang magpahayag. Ako, si Lawrence Monroe, ay hindi tunay na anak ni Gregory Monroe. Diyos ko, ang CEO ng Monroe Group ay hindi talaga kadugo ng pamilyang Monroe? Karaniwan ng drama ng mayayamang pamilya. Ang labo talaga nakakagulat. Si Lawrence Monroe ay hindi Monroe? May katuturan. Sa kanyang mga gene, hindi pwedeng magbago para maging mukhang tulad ni Lawrence. Ikaw, nagsasabi ka ng kalokohan. Ako ang nagsasabi ng kalokohan? Jamie. Ito ang medical diagnosis mo. Sabi dito, ikaw ay hindi makakapag-anak.
Ito ang aking adoption certificate. At ito ang ating DNA test report. Narito na ang mga katotohanan sa harap natin. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Sino ang mag-aakala na si Gregory ay palabay baog? Hindi ko talaga inakala. Diyos ko. Kaya pala, paano makakapagpalaki ng isang henyong negosyante na tulad ni G. Monroe ang isang tulad niya? Akala ko ay isang kaso ng masamang puno na namumunga ng mabuti. Talagang masama ang puno, pero sayang naman ang bunga. Ay hindi pala kanya. Peke ito. Peke ang lahat ng ito. Lawrence, pinag-aral at pinalaki kita ng matagal. Ganito ang gagawin mo sa akin? Ikaw, Tama na, Gregory. Ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, may mga bagay na hindi na natin dapat itago pa sa bata. Maraming taon na ang nakalipas, si Donna ang gumamit ng patunay na ito para mapauwi si Lawrence. Sayang hindi na niya nakita si Lawrence na lumaki. Hindi rin ako nakita ng tiyak ko na lumaki dahil maaga siyang namatay. Siguro ang tatay ko ang dapat kong pasalamatan doon. Anong ibig mong sabihin? Noon, para makuha ang kontrol sa shares ng kumpanya, nag-hire siya ng mga masasamang loob para patayin sina Donna at ang anak nitong babae. Ano? Ang lalaking pumatay sa ina kong tunay ay si Gregory. Nang malapit nang mamatay si Miss Monroe, sinuwerte niyang nakasalubong ang inang umampon kay Aubrey. Kaya siya nakaligtas. Kung ikaw naman, habang sinasabi mo sa lahat na ninakaw si Aubrey, ikaw rin ay palaging naghahanap ng pagkakataon para siya ipatayin. Kung hindi dahil sa inang umampon kay Aubrey na nagtanggol sa kanya ng buong puso, ang Aubrey na nakikita natin ngayon ay wala rito ngayon. ikaw, binabakuran mo ako. Matagal na ang nangyaring ito. Sino ang makakapagpatunay na ako ang gumawa? Mate Gregory, si Lawrence ay isang napakaingat na tao. Kung walang ebidensya, hindi niya sasabihin ang mga bagay na ito. Ito ay usapin ng pamilyang Monroe. Wala kang pakialam dito. Noon, para makuha ang kontrol sa kumpanya, nagawa mong ipagbili ang mga pangunahing sikreto ng Monroe Group sa Preston Group. Pero tumanggi ang Preston Group na makipagsabuatan sa iyo, kaya nagpasya kang tirahin ang sarili mong kapatid na babae. Lahat ng ito ay patunay. Say, kung ang tatay ko noon ay hindi isang napakamarangal na tao, Rivermore, ay baka wala ng Monroe Group nomeo. Hayop ka. Noon, hindi ka makapag-anak, umiiyak ka at nagmamakaawa para mag-anak. Si Donna yon, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan kang ampunin si Lawrence. Siya pa nga ang nagprotekta sa iyo sa lahat ng posibleng paraan sa kumpanya. At ikaw, paano mo nagawa sa kanya ito? Nanay, pahintulutan mo akong magpaliwanag, nanay. Magpaliwanag ka sa pulisya. Mr. Monroe, ikaw ay isang suspect sa kaso ng pagpapatay na may bayad at mga krimeng pampinansya. Sumama ka po sa amin. Lawrence, walang utang na loob na taksil. Nangahas kang tumawag ng pulis para arestuhin ang sarili mong ama. Mabubulok ka sa impyerno. Walang utang na loob na paslit. Hayop ka! Hindi dapat kita pinalaki. Tutuloy pa ba ang kasal na ito? Zachary, salamat sa ngayon. Hoy, wag mo akong pasalamatan. Kung hindi dahil kay Aubrey, hindi ako magre-risk na mapatay ng tatay ko. Para makuha ang datos na ito para sa iyo. Kayong dalawa, ano ang nangyayari? Lawrence, magkapatid kayong dalawa. Walang saysay ito. Paano kung sabihin kong hindi ako talaga isang Monroe? Alam mo ba ang sinasabi mo? Nasa file na ito ang lahat ng sagot. Pero kailangan pa rin kita para tulungan akong makuha ang ilang datos na hindi ko ma-access. Nang makita kong napakasakit ng iyong mukha nung nagfa-fitting ka ng mga damit pang kasal, alam kong talo na ako. Dapat laging mabuti ang trato mo kay Aubrey. Kung hindi, ako ay kukunin siya mula sa iyo anumang oras. Huwag kang mag-alala. Hindi mo makukuha ang pagkakataon. Aubrey, pakakasalan mo ba ako? Oo. Ayos, magaling, sabay. Talagang magkatugma sila. Ang sarap naman nito. Naku po. Halikan mo siya!